Sana naman ay hindi ka na nagrereklamo, Mommy. Pinapakain natin siya binibigyan ng matitirhan. Gamit na gamit natin ang mukha niya para sa mga investors dahil akala nila ay si Audrey pa rin ang katabi ko sa mga gala. She's just a useful puppet, nothing more. Isang tangang bersyon ng asawa ko na handang magpakapagod para sa atin nang walang hinihinging kapalit. Ang bawat salitang binitiwan ni Javier ay tila mga bubog na pumasok sa pandinig ni Aubrey, matalas at sadyang humihiwa sa kanyang pagkatao. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng library, bit-bit ang isang tray ng mainit na tsokolate at paboritong kakanin ni Javier. Kanina lamang ay masaya niyang inihanda ang mga ito, iniisip na pagod ang kanyang asawa o ang lalaking kinikilala niyang asawa mula sa maghapong trabaho. Ngunit ang init ng tasa sa kanyang mga palad ay tila naging yelo sa isang iglap na nunuot ang ginaw hanggang sa kanyang mga buto. Pero Javier, paano kung makahalata ang mga stockholders? Paano kung malaman nilang matagal nang patay si Audrey at itong si Aubrey lang ang laging kasama mo? Maririnig ang boses ng kanyang biyanan na si Doña Celia puno ng pag-aalala pero walang bakas ng pagtitimpe sa pangmamaliit. Nagmumukhang katulong ang babaeng iyan kapag walang make-up at ang hilig pang mag-alaga sa bata akala mo naman ay tunay na ina ni Clea. Tumawa ng mahina si Javier, isang tunog na dati ay nagpapatibok sa puso ni Aubrey sa tuwa, ngunit ngayon ay nagdulot ng matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Hayaan mo siya, Mommy. Iyan ang gusto niya, di ba ang magpakamartir? Hayaan nating isipin niyang kailangan siya ni Clea. Hanggat naniniwala siyang siya ang nagliligtas sa atin, mananatili siyang sunod-sunuran. She's just a copy, a shadow. And shadows don't have their own lives. Dahan-dahang ibinaba ni Aubrey ang tray sa maliit na mesa sa hallway. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang sumampal sa kanya. Ang sakripisyong ginawa niya, ang pag-iwan sa kanyang career bilang architect, ang pagtalikod sa sariling pangarap para punan ang pagkukulang ng kanyang kakambal na si Audrey ay isa lamang palang malaking katatawanan para sa mga taong itinuturing niyang pamilya. Pumasok siya sa silid ni Clea, ang 4 na taong gulang na batang itinuring na niyang sariling anak. Tulog na ang bata, mahimbing at payapa. Hinaplos ni Aubrey ang buhok ng bata at doon sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang unang patak ng luha na kumawala sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man ito makababa sa kanyang pisngi, mabilis niya itong pinunasan. Wala nang puwang ang luha sa bahay na ito. Habang inaayos niya ang kumot ni Clea, napansin ni Aubrey ang isang itim na cellphone na nakapatong sa side table, ang phone ni Javier na madalas nitong itago. Marahil ay naiwan niya ito nang huling dalawin ng bata. Sa isang udyok na hindi niya maipaliwanag, kinuha ito ni Aubrey. Ang password ay madali lang hulaan ang kaarawan ni Audrey. Ang tumambad sa kanya ay hindi lamang mga business email. Ang unang bumungad ay isang thread ng mga mensahe mula sa isang babaeng nagngangalang M. Kailan mo ba tatapusin ang drama nyo nang hipag mo nakakasawa nang makita ang mukha niya sa mga newsfeed, pretending to be your perfect wife? Ang sagot ni Javier ay nagpatigil sa mundo ni Aubrey. Konting tiis na lang, babe. Kapag nakuha ko na ang full control sa trust fund ni Audrey, na nakapangalan kay Aubrey, itatapon ko na ang basurang iyan. Just like how we handled the accident. Hindi ba't mas madali ang lahat nang wala na si Audrey? Nanigas ang buong katawan ni Aubrey. Ang tinutukoy ni Javier na aksidente ang trahedyang kumitil sa buhay ng kanyang kapatid ay tila may mas malalim at madilim na kwento. Hindi ito basta pagkakamali sa kalsada. Planado ito. At ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking hiningan niya ng tawad para sa kanyang kapatid, ay ang mismong arkitekto ng kanilang pagkawasak. Aubrey, anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Javier mula sa pinto ay parang kulog sa gitna ng maaraw na langit. Mabilis na itinago ni Aubrey ang cellphone sa ilalim ng unan ni Clea bago pa man lumingon. Huminga siya ng malalim, pilit na ibinabalik ang maskara ng isang masunurin at mapagmahal na di. Chine-check ko lang si Clea, Javier. Mukhang nilalagnat kasi siya kanina, malumanay na sagot ni Aubrey, bagaman ang kanyang puso ay nagpupumiglas na sumabog sa galit. Lumapit si Javier, ang kanyang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Hinawakan niya ang balikat ni Aubrey, isang hawak na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad,
pero ngayon ay parang haplos ng isang ahas. Mabuti na lang at nandito ka, Aubrey. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka para alagaan kami ni Clea. Ikaw talaga ang nagsisilbing liwanag sa bahay na ito. Tiningnan ni Aubrey ang mga mata ni Javier. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nito, isang babaeng kamukhang kamukha ni Audrey, ngunit ang nakikita ni Javier ay hindi tao, kundi isang kasangkapan lamang para sa kanyang mga plano. Salamat, Javier. Gagawin ko ang lahat para sa pamilyang ito. Alam mo naman, di ba hinding-hindi ko kayo iiwan, wika ni Aubrey, ang bawat salita ay may dalawang kahulugan na tanging siya lang ang nakakaalam. I know, Aubrey. I know. Hinalikan ni Javier ang noo ni Aubrey, isang malamig at walang katotohanang halik. Sige na, magpahinga ka na rin. May malaking event tayo bukas sa kumpanya. I need you to look your best. I need you to be Audrey tomorrow. Nang lumabas si Javier ng silid, na iwan si Aubrey sa dilim. Kinuha niyang muli ang cellphone sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen sa mga mensaheng nagpapatunay ng kataksilan at krimen ng lalaking katatapos lang siyang hagkan. Sa loob ng dibdib ni Aubrey may isang bagay na tuluyang namatay, ang kanyang pagiging martir. Ngunit sa abo ng kanyang pagkawasak, may isang bagong damdamin, ang isinilang isang malamig at matalas na determinasyon. Tiningnan niya ang natutulog na si Clea. Patawad, Clea, pero hindi ko hahayaang lumaki ka sa mga kamay ng isang halimaw. At sa'yo, Javier, kung anino lang ang tingin mo sa akin, tignan natin kung paano ka lalamunin ng dilim na binuo mo. Paano malalampasan ni Aubrey ang bawat araw na kailangan niyang makipagplastikan sa taong pumatay sa kanyang kapatid? At ano ang totoong papel ng misteryosong M sa buhay ni Javier? Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ng silid ay tila hindi kayang bigyan ng liwanag ang bigat na nararamdaman ni Aubrey. Gabi-gabi niyang hinihiling na sana ay isa lamang masamang panaginip ang lahat na paggising niya ay muli siyang babalik sa kanyang sariling buhay, isang buhay kung saan siya ang arkitekto ng sarili niyang tadhana, hindi isang anino na pilit ipinagkakasya sa isang frame na hindi para sa kanya. Aubrey, hising ka na ba? Ang boses ni Javier ay pumasok sa silid kasunod ang tunog ng pagbukas ng pinto. Hindi lumingon si Aubrey. Nanatili siyang nakatingin sa salamin, pinagmamasdan ng sariling mukha, na kahit anong gawin niya, ay palaging nagpapaalala sa kanya kay Audrey. Gising na ako, Javier, kanina pa. Inilapag ni Javier ang isang malaking shopping bag sa ibabaw ng kama. Mayabang ang kanyang pagkilos, punong-puno ng kumpiyansa, na tila ba kontrolado niya ang bawat hininga ng babaeng nasa harap niya. Mabuti naman, I prepared something for you. Isuot mo ito para sa cocktail event mamaya sa kumpanya. This was Audrey's favorite dress, the red one she wore when we closed the deal with the Ortega Group. Alam kong bagay na bagay sa'yo iyan. Dahan-dahang humarap si Aubrey. Ang pulang damit na nakalabas sa bag ay tila isang sariwang sugat. Javier, ayaw kong magsuot ng damit ni Audrey. Maaari naman akong bumili ng sarili ko o gamitin ang mga damit na dinala ko rito. Nogi, mabilis na pagputol ni Javier ang kanyang boses ay naging malamig at seryoso. Lumapit siya kay Aubrey at hinawakan ang kanyang baba. Itinaas ito upang pilitin siyang tumingin sa kanyang mga mata. You don't understand, Aubrey. Ang mga investor ang board of directors. Kailangan nilang makita ang imahe ng katatagan. They need to see the Audrey they trusted. If you go there looking like a simple architect from the province, masisira ang lahat ng pinaghirapan ko. Do this for me. Do this for Clea. Hindi ba't nangako ka? Ang pagbanggit sa pangalan ng bata ay tila isang kadena na muling humigpit sa leeg ni Aubrey. Ito ang sandata ni Javier, ang guilt, ang utang na loob. Isuot mo na yan, Aubrey. Ayaw kong malate tayo. Dagdag pa ni Javier bago lumabas, iniwan siyang muli sa katahimikan na punong-puno ng pait. Habang isinusuot ni Aubrey ang damit, bawat haplos ng tela sa kanyang balat ay nagbibigay sa kanya ng kilabot. Masyadong masikip ang sukat nito sa kanyang dibdib. Tila ba sadyang sinasakal siya ng mismong alaala ng kanyang kapatid. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, pumasok si Doña Celia nang hindi man lang kumatok. Pinagmasdan ng matanda si Aubrey, mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin. Kahit anong pilit mong kopyahin ang kapatid mo, lumalabas pa rin ang pagiging cheap mo, Aubrey. Look at how you carry that dress.
Audrey carried it with class. Sa iyo mukhang basahan lang. Hindi kumibo si Aubrey. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng lipstick, pilit na pinatitigas ang kanyang kalooban. Kahit anong sabihin niyo, Mommy, ako pa rin ang kailangang humarap sa mga tao mamaya para hindi bumagsak ang kumpanyang kinabubuhay niyo. Isang matalim na tingin ang ibinigay ni Doña Celia. Huwag kang mayabang. Pasalamat ka at pinatira ka pa rito ni Javier. You should be grateful na kahit papaano ay nagagamit namin ang mukha mo. After all, you're just a second-rate version of my daughter-in-law. Huwag na huwag mong kakalimutan ang lugar mo sa bahay na ito. Pagdating sa venue ng event, ang bawat flash ng camera ay tila isang sampal kay Aubrey. Kailangan niyang ngumiti, kailangang yumakap sa braso ni Javier, kailangang sumagot sa bawat, "How are you, Audrey?" nang may tamis at lambing. Ramdam niya ang pagpapawis ng kanyang mga palad habang binabati ang mga matatandang negosyante na walang kamalay-malay sa kasinungalingang kanilang kinakaharap. "You're doing great, love," bulong ni Javier sa kanyang tenga habang nakaharap sa isang grupo ng mga stockholders. Ngunit ang kanyang kamay na nakapatong sa biwang ni Aubrey ay mahigpit ang pagkakahawak, isang paalala na hindi siya pwedeng magkamali. Sa gitna ng masiglang tugtugan at tawanan, lumayo sandali si Aubrey para kumuha ng inumin. Gusto niyang makahinga kahit sandali lamang. Tumayo siya sa isang sulok ng balcony, pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod na tila kay layo na sa kanyang totoong buhay. "Masyadong masikip ang damit na iyan para sa'yo." Isang malalim at kalmadong boses ang narinig ni Aubrey mula sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking matangkad, nakasuot ng itim na tuxedo, at may mga matang tila kayang basahin ang bawat itinatago niyang sekreto. Ang lalaking ito ay hindi katulad ng mga taong kanina pa pumupuri sa kanya. Ang kanyang titig ay walang halong pagkukunwari. "Excuse me," tanong ni Aubrey pilit, na pinananatili ang kanyang maskara bilang Audrey. "Sino ka?" Hindi sumagot agad ang lalaki. Humakbang siya palapit sapat na para maramdaman ni Aubrey ang kakaibang aura ng kapangyarihan at seryosong presensya nito. Tumigil ang lalaki sa harap niya at sa kabila ng ingay ng party sa loob, ang kanyang susunod na mga salita ay narinig ni Aubrey nang malinaw na tila isang kulog sa gitna ng katahimikan. "I know Audrey. I worked with her for years." Simula ng lalaki, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang, ngunit puno ng katiyakan. "Audrey had a scar on her left wrist from a childhood accident. You don't have that." Naramdaman ni Aubrey ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang itago ang kanyang kaliwang kamay, ngunit huli na. Tumingin ng diretso ang lalaki sa kanyang mga mata, isang tingin na nagpabagsak sa lahat ng pader na itinayo ni Aubrey sa gabing iyon. "Hindi ikaw si Audrey. Sino ka at bakit mo hinahayaang gawin ito sa iyo ni Javier?" Napatigil ang hininga ni Aubrey. Ang lalaking ito, si Mateo, ay ang unang taong nakakita sa kanya sa kabila ng pulang damit at peking ngiti. Sa isang sandali, ang anino ng kahapon ay tila nagsimulang mabasag. Paano makakatakas si Aubrey sa mga matang nakakita sa kanyang totoong pagkatao? At ano ang gagawin ni Javier kapag nalaman niyang may isang taong nakakaalam sa kanilang malaking kasinungalingan? "Hindi ka si Audrey. You're just a ghost in a red dress haunting a life that isn't yours." Ang mga salitang iyon ni Mateo ay tila isang malakas na hampas ng hangin na nagpatahimik sa lahat ng ingay sa paligid ni Aubrey. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang uri ng panlulumo. Gusto niyang tumalikod, gusto niyang tumakbo palayo, ngunit ang mga mata ng lalaking nasa harap niya ay tila may hawak na kadena na nagpako sa kanya sa kinatatayuan niya. I don't know what you're talking about," pilit na sagot ni Aubrey, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Pinilit niyang ayusin ang pagkakatayo, pilit na ibinabalik ang poise na itinuro sa kanya ni Javier. "I am Audrey. Baka nagkakamali ka lang ng nakikita dahil madilim dito sa balcony." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Humakbang siya ng isa pang beses palapit sapat na para maamoy ni Aubrey ang bango ng kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng gabi. "Huwag mo nang ituloy ang palabas na ito, miss. Audrey was a fighter, a woman who knew her worth. Pero ikaw, nakikita ko sa mga mata mo ang takot. You're being used and the sad part is you're letting it happen." "Sino ka ba talaga?" muling tanong ni Aubrey, ang kanyang depensa ay dahan-dahang gumuho.
Ang init ng kanyang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata, isang bagay na pilit niyang itinatago sa likod ng makapal na makeup. Anong pakialam mo sa buhay ko? I am Mateo Valderrama. Ang abogado ng kumpanyang balak pabagsakin ng asawa mo o ng lalaking nagpapanggap na asawa mo, sagot ni Mateo nang walang pag-aalinlangan. Javier is drowning in debt and he's using your face to lure more investors. Kapag nakuha na niya ang lahat ng gusto niya, he will discard you like a broken toy. And I think you already know that. Hindi nakasagot si Aubrey. Ang katotohanan ay mas masakit pakinggan kapag nanggagaling sa bibig ng isang estranghero. Sa loob ng ilang buwan, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na ginagawa niya ito para kay Clea, para sa alaala ni Audrey. Pero ngayon sa harap ni Mateo, naramdaman niya ang dumi ng kasinungalingang kanyang kinasasadlakan. Biglang narinig ni Aubrey ang pamilyar na tunog ng mga yabag ng sapatos mula sa loob ng ballroom. Ang bawat hakbang ay tila isang babala. Si Javier. Audrey darling, nandyan ka ba? Ang boses ni Javier ay papalapit na puno ng pag-aalala na alam ni Aubrey na isang malaking peke. Kailangan mo nang umalis, bulong ni Aubrey kay Mateo. Ang kanyang puso ay nagpupumigla sa takot. Please, kapag nakita kanyang kausap ko, hindi ko alam kung anong gagawin niya. Tumingin si Mateo sa kanya nang may halong awa at determinasyon. Hindi ako ang kalaban mo dito, Aubrey. Tandaan mo yan. Bago pa man makalabas si Javier sa balcony, mabilis na kumilos si Mateo at tila naglaho sa dilim ng kabilang bahagi ng terrace na parang isang anino na hindi kailanman nandoon. Sino ang kausap mo rito? Bungad ni Javier, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang tinitingnan ang paligid ng balcony. Hinawakan niya ang braso ni Aubrey nang mahigpit, isang hawak na nag-iwan ng hapdi sa balat ng babae. I saw someone leave. Sino yun? Wala, Javier. I was just talking to myself. Masyado lang akong nahilo sa loob, pagsisinungaling ni Aubrey, pilit na hindi tinitingnan ang mga mata ni Javier. Huwag mo akong lokohin, Audrey. You know how important this night is. Don't do anything stupid that will ruin our reputation, banta ni Javier bago siya hilaing pabalik sa loob ng maingay na silid. Sa buong gabi, hindi nawala sa isip ni Aubrey ang mga salita ni Mateo. Ang pakiramdam ng pagiging isang puppet ay mas lalong tumindi. Nang makauwi sila sa mansyon, pagod na pagod si Aubrey, hindi dahil sa pisikal na aspeto, kundi dahil sa pagod ng kanyang kaluluwa. Pumasok siya sa banyo para maghilamos, gustong burahin ang lahat ng bakas ni Audrey sa kanyang mukha. Ngunit nang buksan niya ang kanyang maliit na clutch bag para kunin ang kanyang lip balm, may isang bagay na nalaglag sa sahig. Isang itim na calling card. Simple lang ito, may gintong letra na nakasulat Mateo Valderrama. Sa likod ng card may nakasulat na maikling mensahe gamit ang isang matalas na pluma. Justice for Audrey begins when you stop being her shadow. Call me if you want to wake up from this nightmare. Nanginig ang mga kamay ni Aubrey habang hawak ang card. Sa kabilang kwarto, narinig niya ang malakas na tawa ni Javier habang binibilang ang mga bagong pangako ng investment sa telepono. Ang tawa ng isang halimaw na unti-unti nang lalamunin ng kanyang buhay. Itinatago ni Aubrey ang card sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang puso. Isang lihim na armas sa gitna ng digmaang hindi pa niya alam kung paano lalabanan. Sino ba talaga si Mateo Valderrama? Isa ba siyang tagapagligtas? O isa lamang itong bagong bitag na mas lalong maglulubog kay Aubrey sa kapahamakan? Ang bawat ngiti ni Javier ay tila isang paalala kung gaano kalalim ang hukay na kanyang ipinaghahanda para sa akin. Habang pinagmamasdan ko siyang mahimbing na natutulog, hindi ko maiwasang maisip kung ilang kasinungalingan pa ang kailangan niyang habi para lamang mapanatili ang marangyang buhay na ito, isang buhay na ninakaw niya mula sa katahimikan ng aking kapatid. Maagang nagising si Aubrey para asikasuhin si Clea. Ito ang tanging sandali sa loob ng mansyong ito na nararamdaman niyang totoo siya. Habang sinusuklayan niya ang malambot na buhok ng bata, naramdaman niya ang maliliit na kamay nito na humahawak sa kanyang palda. Mama Audrey, bakit po kayo umiiyak? Tanong ni Clea. Ang kanyang malalaking mata ay puno ng inosenteng pag-aalala. Pilit nang ngumiti si Aubrey at mabilis na pinunasan ang sulok ng kanyang mga mata. Wala ito, anak. May napunta lang na dumi sa mata ni Mama. Sige na, ubusin mo na ang gatas mo para maging malakas ka. Sabi po ni Papa, huwag daw po kitang kukulitin dahil pagod kayo sa trabaho, dagdag ni Clea habang sumusipsip sa kanyang straw.
Pero noong gabi po bago po kayo nawala noon narinig ko po si Papa na sumisigaw. Sabi niya dahil daw po sa inyo, kaya tayo mawawalan ng bahay. Napatigil ang kamay ni Aubrey sa pagsusuklay. Ang kanyang hininga ay tila nagbara sa kanyang lalamunan. Anong sinabi ni Papa Clea galit na galit po siya? Sabi niya ang dami niyo raw pong utang. Pero sabi niyo po kay Papa siya ang naglaro sa computer at nawala ang pera pabulong na kwento ng bata. Tila natatakot na may makarinig sa kanila. Ang impormasyong ito ay tila isang matalas na karayom na tumusok sa puso ni Aubrey. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ni Audrey ay hindi lamang basta malas. Isang matinding pagtatalo ang naganap bago ang trahedya, isang pagtatalo tungkol sa perang winaldas ni Javier sa sugal. Nang makaalis si Clea para sa kanyang online class, naglakad si Aubrey patungo sa library ni Javier. Alam niyang mapanganib, ngunit ang uhaw niya sa katotohanan ay mas matindi kaysa sa takot. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang folder sa pinakaibaba ng drawer, nakita niya ang isang sobrang may tatak ng isang kilalang kasino. Binuksan niya ito nang nanginginig ang mga kamay. Ang mga dokumento sa loob ay nagsasabi ng lahat mga utang na umaabot ng milyon-milyong piso, mga abiso ng foreclosure at mga banta mula sa mga loan shark. Ang petsa ng huling babala ay isang araw bago ang aksidente ni Audrey. Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Ang boses ni Javier ay parang isang hagupit ng latigo mula sa pintuan. Mabilis na itinago ni Aubrey ang sobre sa likod niya, ngunit ang nanlilisik na mga mata ni Javier ay nakapako na sa kanyang mga kamay. Lumapit ang lalaki, ang bawat hakbang nito ay nagpapakaba sa dibdib ni Aubrey hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng pader sa kanyang likuran. Javier, I was just cleaning. Masyado nang magulo ang mga folder mo, pilit na paliwanag ni Aubrey. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Agad na hinablot ni Javier ang mga papel mula sa kamay ni Aubrey. Nang makita niya kung ano ang hawak nito, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging galit patungo sa isang nakakatakot na kalmado. Hinawakan niya ang panga ni Aubrey at itinaas ito ng marahas. Huwag kang masyadong matanong, Aubrey. Hindi mo alam kung anong pinasok mo, bulong ni Javier. Ang kanyang hininga ay amoy kape at pananakot. Ang trabaho mo lang ay maging si Audrey. Ang trabaho mo lang ay ngumiti at magmukhang perpekto. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naman maiintindihan. Maliwanag. Hindi nakasagot si Aubrey, tanging ang sakit ng pagkakahawak ni Javier ang kanyang nararamdaman. Nang bitawan siya nito, halos matumba siya sa sahig. Pinanood niya si Javier na lumabas ng silid-bitbit ang mga ebidensya ng kanyang kasamaan. Nang hapong iyon, dahil sa bigat ng nararamdaman, lumabas si Aubrey sa garden para makahinga. Ngunit sa likod ng malalaking puno ng mahogany, narinig niya ang mahihinang boses. Sumilip siya at nakita si Javier na may kausap sa telepono habang ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla ay nakasandal sa kanyang balikat. "Don't worry, Clara." Konting tiis na lang, sabi ni Javier sa babae, habang hinahaplos ang buhok nito, ang parehong haplos na ibinibigay niya kay Aubrey tuwing gabi. Ang tangang si Aubrey ang sasalo sa lahat ng utang na iniwan ni Audrey. Kapag naayos na ang mga papel, tatalon tayo sa ibang bansa. Hahayaan nating mabulok ang babaeng iyan dito habang tayo ay nagpapakasaya gamit ang pera niya. Naramdaman ni Aubrey ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Ang pananakit ng kanyang panga ay wala kumpara sa hapdi ng katotohanang naririnig niya. Hindi lamang siya ginagamit. Siya ay sadyang itinatapon sa gitna ng apoy para lamang makaligtas ang halimaw na ito. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Javier ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, dahan-dahang kinapa ni Aubrey ang calling card ni Mateo sa loob ng kanyang bulsa. Ang talim ng karton sa kanyang daliri ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Tumalikod siya nang dahan-dahan, hindi gumagawa ng anumang tunog sa damuhan. Habang naglalakad pabalik sa loob ng mansyong, tila isang libingan, isang kaisipan lamang ang tumatakbo sa kanyang isip. Kung ang tingin ni Javier sa kanya ay isang tangang version ni Audrey, kung gayon ay gagamitin niya ang pagiging tanga na iyon para sirain ang bawat pundasyon ng mundong itinayo nito. Hanggang kailan kayang tiisin ni Aubrey ang haplos ng isang lalaking nagpaplano ng kanyang pagkawasak? At ano ang magiging hakbang ni Mateo kapag nalaman niyang handa na si Aubrey na lumaban? Ang bawat hakbang papalayo sa mansyong ito ay tila pagpunit sa isang pahina ng aking lumang pagkatao.
Alam kong sa sandaling tawagan ko ang numerong ito wala na akong balikan. Ngunit mas pipiliin ko pang malunod sa gitna ng dagat kaysa mabulok sa loob ng isang hawlang gawa sa ginto at kasinungalingan. Hindi mapakali si Aubrey habang nakaupo sa loob ng isang tahimik at madilim na sulok ng isang maliit na kapilya sa labas ng kanilang subdivision. Ang tanging tunog na naririnig niya ay ang mahinang pag-ugong ng electric fan sa kisame at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Hawak niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagpapakita ng numerong nakasulat sa calling card ni Mateo. Sa loob ng ilang minuto na natili siyang nakatitig sa berdeng icon. Isang pindot lang at magbabago ang lahat. Nang sa wakas ay sumagot ang kabilang linya, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Hello, ang mahinang boses ni Aubrey halos hindi marinig. I was wondering when you would call, Aubrey. Ang boses ni Mateo sa kabilang linya ay kalmado, walang halong gulat na tila ba matagal na niya itong inaasahan. Nasaan ka? Nasa kapilya ako malapit sa main gate. Please. Kailangan kong makaalis dito bago pa mapansin ni Javier na wala ako pakiusap ni Aubrey. Hindi lumipas ang 10 minuto, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng kapilya. Bumukas ang pinto at lumabas si Mateo. Hindi siya nakasuot ng tuxedo ngayon. Simpleng itim na polo shirt at maong lang ang gamit niya, ngunit ang kanyang presensya ay nananatiling matikas at nakakahumaling. Pumasok siya sa loob at naupo sa tabi ni Aubrey, sapat ang distansya para hindi siya mailang, ngunit sapat din ang lapit para maramdaman niya ang init ng suporta nito. Bakit ka nagdesisyong tumawag? Tanong ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa altar. Hindi binibigyan ng pressure si Aubrey na tumingin sa kanya. Narinig ko sila, Mateo. Narinig ko si Javier at ang babae niya. Panimula ni Aubrey ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng pigil na pag-iyak. Gusto nila akong gawing panakip-butas sa lahat ng utang nila. Kapag nakuha na nila ang pera mula sa trust fund ni Audrey, iiwan nila akong mag-isa para harapin ang kaso. Mateo, hindi lang ako ginagamit. Pinapatay nila ang kinabukasan ko. Lumingon si Mateo kay Aubrey. Sa unang pagkakataon, nakita ni Aubrey ang galit sa mga mata ng lalaki. Isang galit na hindi para sa kanya, kundi para sa taong nanamantala sa kanyang kabutihan. Javier is a master of manipulation, Aubrey. He uses people's kindness as their weakness. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. But he made a mistake this time. He thought you were just like Audrey, soft and easily broken. He didn't realize that you have the fire he can never extinguish. Anong kailangan kong gawin? Tanong ni Aubrey habang mahigpit na nakahawak sa kanyang laylayan. I need you to stay in that house a little longer, sagot ni Mateo. Ramdam niya ang gulat ni Aubrey, kaya mabilis niyang hinawakan ang kamay nito, isang magaan at panandali ang hawak na nagbigay ng kakaibang kuryente sa katawan ng babae. Listen to me. I will be your lawyer, your strategist, and your shield. But you have to be my eyes and ears inside. Kailangan nating makuha ang mga digital keys ng accounts niya at ang mga dokumentong nagpapatunay na winawaldas niya ang pera ng kumpanya. Hindi ko alam kung kaya ko pang tumingin sa mukha niya nang hindi nasusuka pag-amin ni Aubrey. Think of Clee, Aubrey. Think of the justice Audrey deserves. Kapag nakuha natin ang ebidensya, hindi lang natin siya pababagsakin, sisiguraduhin nating hindi na niya kayo masasaktan kahit kailan. Pangako ni Mateo. Nagkatitigan ang dalawa sa gitna ng katahimikan ng kapilya. Sa mga mata ni Mateo, nakakita si Aubrey ng isang kanlungan na matagal na niyang hinahanap. Hindi ito ang uri ng pag-ibig na nakakasakal, kundi isang alyansa na binuo sa gitna ng panganib at pag-asa. Okay, I will do it, matapang na sabi ni Aubrey. Nang gabing iyon, dahan-dahang bumalik si Aubrey sa mansyon. Maingat siyang pumasok sa backdoor, sinisiguradong walang makakakita sa kanya. Ngunit nang makarating siya sa hallway patungo sa kanyang silid, biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Nakatayo sa dulo ng hallway si Javier, nakapamulsa, at may nakakatakot na ngiti sa kanyang mga labi. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila naging malalakas na palo sa dibdib ni Aubrey. Saan ka nanggaling, Audrey? Tanong ni Javier. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit puno ng panganib. Kanina pa kita hinahanap. Sabi ni Mommy, lumabas ka raw nang hindi nagpapaalam. Saan ka nagpunta sa gitna ng gabi? Naramdaman ni Aubrey ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Nakita niya ang hawak ni Javier ang calling card ni Mateo na akala niya ay ligtas na nakatago sa loob ng kanyang bulsa.
paano ipapaliwanag ni Aubrey ang kanyang paglabas sa gitna ng gabi? At ano ang gagawin ni Javier ngayong hawak na niya ang ebidensya ng pakikipag-ugnayan ni Aubrey sa kanyang mortal na kaaway? Akala mo ba ay hindi ko alam ang mga laro mo, Aubrey? Saan mo nakuha ito at bakit ito nakatago sa iyong bulsa? Ang boses ni Javier ay parang isang malamig na talim na dahan-dahang idinidikit sa leeg ni Aubrey. Inilapat niya ang itim na calling card sa liwanag ng chandelier. Ang mga gintong letra ng pangalan ni Mateo ay tila nagniningning bilang ebidensya ng pagtataksil. Ang bawat tibok ng puso ni Aubrey ay parang tambol na naririnig sa buong tahimik na hallway. Ngunit pilit niyang pinanatili ang kanyang mukha na walang emosyon. Yan ba ibinigay iyan sa akin ng lalaking iyon? Noong cocktail event, sagot ni Aubrey, ang kanyang boses ay kalmado kahit na ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa ilalim ng kanyang saya. Sinubukan niya akong lapitan, Javier. Akala niya siguro ay ganun ako kadaling maloko. Itinago ko iyan dahil balak kong ipakita sa iyo para malaman mo na ang mga kalaban mo sa negosyo ay sinusubukan akong gamitin para makalapit sa iyo. Sandaling natahimik ang paligid. Ang mga mata ni Javier ay naniningkit, sinusubukang hanapin ang kahit nakatiting na bakas ng pagsisinungaling sa mga mata ni Aubrey. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Isang malakas na tawa ang kumawala sa kanyang bibig, isang tawang puno ng pangungutya at kayabangan. Talaga ang akala ba ng Mateo na iyon ay ganoon kakatalino para maging espiya niya? Pinunit ni Javier ang calling card sa harap mismo ng mukha ni Aubrey. Ang mga piraso ng papel ay naglaglagan sa sahig na parang mga patay na dahon. Mabuti naman at alam mo ang iyong lugar, Aubrey. Huwag mong kakalimutan na wala kang ibang matatakbuhan kundi ako. Kung wala ako, baka namamalimos ka na sa kalsada ngayon kasama ang batang iyon. Hinaplos ni Javier ang pisngi ni Aubrey nang marahas bago siya tinalikuran at pumasok sa kanyang silid. Nang mawala ang lalaki sa paningin niya, doon lamang nakahinga ng malalim si Aubrey. Isang malaking sugal ang kanyang ginawa at sa pagkakataong ito siya ang nanalo. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng maging kampante. Nang sumunod na araw, habang nasa opisina si Javier at nasa school si Clea, nagpa siya si Aubrey na halughugin ang mga lumang gamit ni Audrey sa attic. May isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang talaarawan ng kanyang kapatid. Bilang kambal, alam ni Aubrey ang lahat ng taguan ni Audrey. Sa loob ng isang lumang kahon ng mga sapatos na nakatago sa likod ng mga sirang kagamitan, naramdaman niya ang isang matigas at balat na bagay. Ito na yon, ang asul na diary ni Audrey. Dahan-dahang binuksan ni Aubrey ang mga pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang kapatid ay tila isang tinig na bumubulong mula sa kabilang buhay. Ang unang mga pahina ay puno ng pag-ibig at pag-asa, ngunit habang tumatagal ang mga salita ay naging madilim at puno ng pait. Nagsimula na naman siyang magsugalbasa ni Aubrey sa isang entry na may petsang 6 na buwan bago ang aksidente. Ubos na ang savings namin ni Clea. Kapag sinusubukan ko siyang kausapin, nagagalit siya. Sinasabi niya na wala akong kwenta at wala akong alam sa negosyo. Natatakot ako, Aubrey. Natatakot ako para sa kaligtasan naming mag-ina. Hindi ko nakilala ang lalaking katabi ko sa pagtulog. Naramdaman ni Aubrey ang init ng mga luha na dahan-dahang gumugulong sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang kapatid ay nagdurusa sa piling ng isang halimaw at siya ay walang kamalay-malay noon dahil abala siya sa kanyang sariling karera. Ngayong gabi nalaman ko ang pinakamasakit na katotohanan, patuloy ng sulat sa sumunod na pahina. May iba siyang babae at ang masama pa, ginagamit niya ang pangalan ko para kumuha ng mga loan na hindi ko alam. Kapag hindi ko ito naayos, mawawalan kami ng lahat. Kakausapin ko siya mamaya sa sasakyan habang papunta kami sa Tagaytay. Hindi ko na kayang manahimik. Ito na ang huling entry bago ang nakatakdang aksidente. Ngunit nang ilipat ni Aubrey ang pahina para basahin ang dugtong, na patigil siya. Ang susunod na pahina ay sadyang pinunit. May bakas pa ng mga punit na papel sa gilid ng pagkakatahi ng libro. Ang mahahalagang detalye ng huling pag-uusap ni Audrey at Javier ay nawawala. Narinig ni Aubrey ang tunog ng sasakyan ni Javier na pumapasok sa driveway. Mabilis niyang itinago ang diary sa loob ng kanyang damit, malapit sa kanyang dibdib. Ang lamig ng balat ng libro ay tila isang babala na ang katotohanang hinahanap niya
ay mas mapanganib kaysa sa inaasahan niya. Sino ang nagpunit ng pahinang iyon? Si Javier ba o ang kanyang biyenan na si Doña Celia? At anong sikreto ang nakasulat doon na pilit na ibinabaon sa limot? Sa gitna ng katahimikan ng atik isang katanungan, ang umalingaw-ngaw sa isip ni Aubrey. Kung ang aksidente ay hindi aksidente, ibig bang sabihin ay pinatay ni Javier si Audrey? Wala kang silbi. Muntik nang mamatay ang bata dahil sa kapabayaan mo. Ganito ba ang klase ng pag-aalaga na ipinagmamalaki mo, Aubrey? O baka naman sadyang wala kang pakialam dahil hindi mo siya tunay na anak? Ang boses ni Javier ay umalingaw-ngaw sa buong sala matalas at puno ng puot na tila bawat pantig ay isang latigong humahampas sa dangal ni Aubrey. Katatapos lang ihanda ni Aubrey ang paboritong merienda ni Clea, mga hiwa ng mangga na maingat niyang inayos, na parang bulaklak sa plato. Nakasuot pa siya ng apron ang kanyang mga kamay, ay amoy prutas at pagmamahal isang imahe ng isang mapag-alagang ina na biglang nabasag sa harap ng galit ng asawa. Javier, ano bang sinasabi mo? Nadapa lang si Clea habang naglalaro sa garden, kinalos lang ang tuhod niya. Nilinis ko na ang sugat. Nilinis. Ang sabihin mo masyado kang abala sa pag-iisip kung paano mo ako matatakasan, kaya hindi mo na nakikita ang ginagawa ng anak ko. Marahas na hinablot ni Javier ang braso ni Aubrey. Ang higpit ng kanyang pagkakahawak ay nagdulot ng pananakit sa balat ng babae. Tila ba gusto niyang durugin ang mga buto nito sa loob. Look at her. Umiiyak ang bata dahil sa kawalan mo ng atensyon. Sa sulok ng silid nakatayo ang biyenan ni Aubrey na si Doña Celia naka-cross arms at may mapanirang tingin. I told you, Javier. Iba pa rin ang tunay na ina. Itong si Aubrey baka iniisip niya na kapag may nangyaring masama kay Clea, wala nang magiging hadlang sa kanya para makuha ang lahat. You're a serpent, Aubrey. Nagkukunwaring maamo pero may laso ng bawat kilos. Naramdaman ni Aubrey ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ng mag-ina ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Sinubukan niyang tignan si Clea na kasalukuyang nakayakap sa kanyang yaya. Ang bata ay umiiyak hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa takot sa sigawan ng mga matatanda. Hindi totoo iyan. Pabulong na sagot ni Aubrey ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Mahal ko si Clea. Higit pa sa buhay ko, alam niyo yan. Mahal, o baka mahal mo ang posisyon na ibinigay ko sa iyo. Lumapit palalo si Javier, ang kanyang muka ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Aubrey. Ang amoy ng alak mula sa hininga nito ay nagpahiwatig na hindi ito ang tamang oras para makipagtalo. Gusto mong magpaka-Audrey? Di ba Audrey was perfect? She never let anything happen to Clea. But you? You're just a failure. Isang panggulo sa buhay namin. Sa gitna ng pangiinsulto, biglang sumagi sa isip ni Aubrey. Ang nabasa niya sa diary ni Audrey ang mga katulad na salita, ang parehong manipulasyon, ang galit na matagal na niyang kinikimkim, ay biglang sumiklab. Audrey wasn't perfect because she wanted to be Javier. She was forced to be perfect because you were busy destroying her life with your gambling and lies. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Maging si Doña Celia ay napaatras sa gulat. Si Javier ay natigilan, ang kanyang mga mata ay naningkit sa tindi ng puot. Ang hangin sa loob ng sala ay tila naging kuryente na anumang oras ay sasabog. Bago pa man makahinga ng malalim si Aubrey, naramdaman niya ang isang mabilis na paggalaw. Isang malakas na hampas ng palad ang tumama sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay nagdulot ng pagbaling ng kanyang ulo sa gilid at ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Ang tunog ng balat na tumama sa balat ay tila isang huling hudyat ng pagkamatay ng anumang natitirang respeto niya para sa lalaking ito. Hindi sumigaw si Aubrey. Hindi rin siya gumalaw. Nanatili siyang nakatungo habang ang kanyang pisngi ay nagsisimulang mamaga at pumintig sa sakit. Ang kanyang buhok ay tumabon sa kanyang mukha, itinatago ang mga matang puno ng malamig na determinasyon. Huwag mo nang uulitin ang pangalan ni Audrey sa madumi mong bibig, banta ni Javier. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Mula ngayon, hindi ka lalabas ng bahay na ito nang wala ang pahintulot ko. You are grounded, Aubrey. Isipin mo ang lahat ng kasalanan mo habang nakakulong ka sa kwartong ito. Tumalikod si Javier at kinaladkad si Doña Celia palabas. Iniwan si Aubrey
na mag-isa sa gitna ng sala. Ang meryendang inihanda niya ay natapon sa sahig, ang mga hiwa ng mangga ay nagkalat tila mga piraso ng kanyang pangarap na tinapaktapakan. Dahan-dahang itinaas ni Aubrey ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang namamagang pisngi. Ang hapdi ay nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa, ngunit kasabay ng sakit ay ang isang matinding linaw ng isip. Ang hawlang ito ay sadyang pinaliit para sakalin siya, ngunit nakalimutan ni Javier ang isang bagay, ang isang hayop na nasusukol ay mas lalong nagiging mapanganib. Tumingin siya sa pintuan kung saan lumabas si Javier. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumurba sa isang mapait na ngiti. Salamat sa sampal na ito, Javier. Dahil dito wala na akong kahit katiting na pag-aalinlangan na ubusin ka. Hanggang kailan mananatiling biktima si Aubrey sa loob ng sarili niyang bahay at sa pagkawala ng kanyang kalayaan? Paano niya itutuloy ang pakikipag-ugnayan kay Mateo para sa kanyang huling plano? Ang bawat pintig ng aking namamagang pisngi ay tila isang relo nagpapaalala sa akin na bawat segundo ay papalapit na ang oras ng iyong pagbabayad. Ang hapdi ay hindi na isang sugat, kundi isang sulo na nagbibigay liwanag sa daan patungo sa iyong pagkawasak. Nakatayo si Aubrey sa harap ng salamin, dahan-dahang hinahaplos ang pasangkulay ube na tila isang mantsa sa kanyang maputing balat. Ang bawat dampi ng kanyang daliri ay nagdudulot ng kirot, ngunit hindi siya pumikit. Tinitigan niya ang sarili niyang mga matang hindi na kay Audrey, kundi kay Aubrey na puno ng puot. Habang ang lahat ay abala sa hapunan sa ibaba, si Aubrey ay nanatili sa loob ng kanyang silid, tila isang bilanggo. Ngunit sa likod ng nakasarang pinto, ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumikilos. Hawak niya ang isang maliit na tablet na palihim na iniabot sa kanya ng isa sa mga tauhan ni Mateo na nagkunwaring delivery rider kaninang umaga. Aubrey, nandyan ka na ba? Ang mensahe mula kay Mateo ay lumitaw sa screen. Nandito ako. May kailangan akong makuha sa computer ni Javier. Ang lahat ng bank accounts at digital tokens niya ay nasa study room. Mabilis na reply ni Aubrey. Ang kanyang puso ay pumipintig sa kaba na baka biglang pumasok si Javier. Mag-ingat ka. Ayon sa aking source, sisimulan na ni Javier ang paglilipat ng pondo mula sa trust fund ni Audrey bukas ng umaga. We have to beat him to it, paalala ni Mateo. Dahan-dahang binuksan ni Aubrey ang pinto. Ang hallway ay madilim, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos mula sa dining room at ang boses ni Doña Celia na nagrereklamo tungkol sa alat ng ulam. Sa bawat hakbang ni Aubrey sa malambot na alpombra, tila ba lumulutang ang kanyang katawan sa takot at determinasyon. Pagpasok niya sa study room ni Javier, ang amoy ng lumang tabako at mamahaling alak ay sumalubong sa kanya, ang amoy ng kasakiman. Mabilis niyang binuksan ang laptop na naiwan ni Javier sa mesa. Ang password ay nakuha niya sa pamamagitan ng pag-obserba sa bawat pagpindot ni Javier noon. Ngunit bago pa man niya matapos ang pag-copy ng mga files, narinig niya ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos na tumatama sa matigas na sahig ng hallway. Palapit ng palapit. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Doña Celia ay tumagos sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang nakatingin sa liwanag ng screen na tumatama sa mukha ni Aubrey. Mommy, may hinahanap lang po akong gamot ni Clea. Akala ko ay naiwan ni Javier dito, pilit na sagot ni Aubrey. Mabilis niyang isinara ang laptop at itinago ang USB sa loob ng kanyang palad. Gamot sa study room, huwag mo akong lokohin, Aubrey. Alam kong may pinaplano ka, lumapit si Doña Celia. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matitigas na tunog sa sahig. Hinablot niya ang braso ni Aubrey, ang kanyang mahahabang kuko ay bumaon sa balat ng babae. Akala mo ba ay hindi ko napapansin ang mga pasulyap-sulyap mo? Isang beses mo pang pakialaman ang mga gamit ng anak ko, titiyakin kong hindi lang sampal ang matitikman mo. Pakasalan ka man ni Javier o hindi mananatili kang basura sa bahay na ito. Kung basura ako, Mommy, bakit kailangan niyo pa rin ang mukha ko para hindi kayo mawalan ng bahay? Isang malamig na tanong ang binitiwan ni Aubrey habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng matanda. Napatigagal si Doña Celia. Hindi niya inaasahan ang paglaban na ito mula sa babaeng dati ay tahimik lamang. Sasampalin sana niya si Aubrey,
ngunit mabilis na hinawakan ni Aubrey ang kanyang pulso. Ang lakas ni Aubrey ay hindi galing sa katawan, kundi sa galit na matagal nang nakakulong. Tapos na ang panahon ng pananakot niyo, Mommy. Dahil simula ngayon, bawat sentimeng kinuha niyo, sa kapatid ko babawin ko, may interes, bulong ni Aubrey, bago marahas na binitawan ang kamay ng matanda at naglakad palabas. Bumalik si Aubrey sa kanyang silid, nanginginig ang buong katawan, ngunit may tagumpay sa kanyang mga mata. Ipinadala niya ang huling code kay Mateo. Ang agos ng pera na dati ay dumadaloy patungo sa bulsa ni Javier ay dahan-dahan nang bumabaliktad. Ngunit ang tagumpay ay may kapalit. Nang gabi ring iyon, habang nagpapalit ng damit si Aubrey, narinig niya ang malakas na pagsipa sa pinto ng kanyang silid. Pumasok si Javier, ang kanyang mukha ay kasing pula ng apoy at sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang tablet, ang tablet na ginamit ni Aubrey para makausap si Mateo. Sino ang kausap mo rito, Aubrey? At anong ginawa mo sa mga accounts ko? Ang dagundong ni Javier na yumanig sa buong silid. Paano ipapaliwanag ni Aubrey ang kanyang pakikipag-alyansa kay Mateo? Ngayong hawak na ni Javier ang ebidensya ng kanyang pagtataksil. At ano ang gagawin ni Javier para tuluyang patahimikin ang babaeng nagsisimula ng sumira sa kanyang imperyo? Sino ang kausap mo rito? Huwag mo akong lokohin, Aubrey. Akala mo ba ay hindi ko alam na may itinatago ka sa akin? Ang sigaw ni Javier ay yumanig sa buong silid kasabay ng marahas na pagbato niya ng tablet sa ibabaw ng kama. Ang tunog ng pagtama ng device sa kutsyon ay tila isang babala ng isang paparating na bagyo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ang mga ugat sa kanyang leeg ay nakalabas at ang kanyang hininga ay amoy usok at galit. Galit na nagmumula sa takot-takot na mawala ang kontrol na akala niya ay hawak niya habang buhay. Naramdaman ni Aubrey ang panlalamig ng kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang manginig ang kanyang boses. Tumayo siya, nang matuwid ang kanyang likod, ay kasing tigas ng nararamdaman niyang pader sa likuran. Javier, hindi mo kailangang sumigaw. Ang tablet na iyan ay para sa akin. Binili ko iyan dahil kailangan kong makipag-ugnayan sa mga dating kliyente ko sa architecture firm. Gusto ko lang bumalik sa pagtatrabaho dahil hindi sapat ang ibinibigay mong allowance para sa mga pangangailangan ni Clea. Architecture allowance? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Javier. Lumapit siya at hinawakan ang magkabilang balikat ni Aubrey. Pilit itong niyugyog. Huwag mo akong gawing tanga. Nakita ko ang mga encrypted na mensahe. Sino si Mateo? Bakit mo siya kausap? Isinusumbong mo ba ako sa kanya? Sa bawat yugyog ni Javier, ang paningin ni Aubrey ay nagdidilim, ngunit sa loob ng kanyang isipan, naririnig niya ang boses ni Mateo, huwag kang bibigay. Siya ang mas takot, Aubrey. Ipakita mo sa kanya na wala siyang hawak sa iyo. Mateo, ang maingat na tanong ni Aubrey pilit na nagpapakita ng pagkalito. Iyan ba ang abogadong kumakalaban sa iyo, Javier? Siya ang nagpadala ng mensahe sa akin. Sinusubukan niya akong bayaran para magsalita laban sa iyo. Iyan ang itinatago ko dahil ayaw kitang mag-alala. Sinusubukan ko siyang paikutin para malaman kung ano ang ebidensyang hawak niya laban sa iyo. Napatigil si Javier. Ang kanyang pagkakahawak sa balikat ni Aubrey ay dahan-dahang lumuwag. Ang kanyang mukha ay naguluhan. Tila ba hindi niya malaman kung paniniwalaan ang babaeng nasa harap niya. Ginagawa mo iyon para sa akin, para sa atin, Javier. Para kay Clea, pagsisinungaling ni Aubrey, ang bawat salita ay parang lason sa kanyang sariling dila. Akala mo ba ay gusto kong mawala ang lahat ng ito? Kung babagsak ka, saan kami pupunta ng anak mo? Kaya huwag mo akong pagbintangan na tinatraidor kita dahil ako lang ang tanging kakampi mo sa bahay na ito. Ang tensyon sa silid ay tila dahan-dahang humupa, ngunit ang panganib ay nananatiling nakabitin sa hangin. Kinuha ni Javier ang tablet at muling tiningnan ang screen. Dahil sa tech support ni Mateo, ang lahat ng mahahalagang files ay automatikong nabura o naitago sa ilalim ng mga decoy apps. Ang tanging nakikita ni Javier ay ang mga peking mensahe na pilit na nililigawan ni Mateo si Aubrey para maging espiya. I'm sorry. I'm just stressed, Aubrey, bulong ni Javier. Habang hinahaplos ang buhok ni Aubrey, isang haplos na nagpapatayo ng balahibo ng babae sa dumi. Masyado lang maraming nangyayari sa kumpanya. I don't want to lose you. I don't want to lose our perfect family. Alam ko, Javier.
Magpahinga ka, na sagot ni Aubrey habang nakatingin sa kawalan. Nang makatulog si Javier dahil sa labis na alak at pagod, lumabas si Aubrey sa terrace. Ang lamig ng hangin sa gabi ay nagbigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Kinuha niya ang kanyang maliit na cellphone na itinago sa loob ng paso ng halaman. May isang missed call mula kay Mateo. Nang tawagan niya ito pabalik, ang boses ni Mateo ay puno ng pag-aalala. "Are you okay? I saw the panic alert on the tablet." "I'm fine, Mateo." Muntik na niya akong mahuli pero naniwala siya sa palusot ko pabulong na sagot ni Aubrey. Pero hindi na ako pwedeng magtagal dito. Mas lalo siyang nagiging unpredictable. "Listen to me, Aubrey." Ang malalim na boses ni Mateo ay nagbigay ng init sa nanalamig na puso ni Aubrey. Konting-konti na lang. Na-freeze na natin ang kalahati ng accounts niya. Tomorrow we will strike where it hurts him most, his ego and his public image. Just hold on. Magkikita tayo sa safe house kapag tapos na ang lahat. I promise hinding-hindi ko siya hahayaang hawakan ka uli. Naramdaman ni Aubrey ang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Sa gitna ng digmaang ito, si Mateo ang naging sandigan niya, ang tanging taong nakakita sa kanya, hindi bilang anino ni Audrey, kundi bilang ang matapang na si Aubrey. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ni Aubrey ang isang malakas na kalabog mula sa kwarto ni Doña Celia. Kasunod nito ang sigaw ng matanda na tila nakakita ng isang multo. "Javier, ang pera, nawawala ang pera sa personal account ko, may nagnanakaw sa atin." Napatayo si Aubrey. Ang labanan ay hindi nalihim. Ang apoy ay nagsisimula na ring lumiyab sa panig ng mga kaaway. Paano haharapin ni Aubrey ang galit ng buong pamilya ngayong nalaman na nilang may nanghihimasok sa kanilang mga yaman? At sa gitna ng kaguluhang ito, sino ang mas matimbang sa puso ni Aubrey, ang kanyang paghihiganti o ang kaligtasan ni Clea? Ang bawat sigaw ni Doña Celia sa baba ay tila isang musikang pumupukaw sa aking damdamin. Sa wakas, ang mga taong sanay magnakaw ng buhay at dangal ng iba ay nararamdaman na rin ang hapdi ng pagkawala. Nakatayo ako sa tuktok ng hagdan, pinagmamasdan ang kaguluhan sa sala. Si Javier ay balisa pabalik-balik ang lakad habang ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, habang ang aking biyenan ay halos mahimatay sa sofa. "Hindi ito maaari. Paano nilang napasok ang account ko? Javier, gawin mo ang lahat. Bawiin mo ang perang iyon ng tili ng matanda." Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Si Javier, na kanina lang ay nagmamayabang sa harap ko, ay mukhang isang hayop na nasusukol. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nang marahas ang kanyang mga daliri, ay nagtatipa ng mabilis at walang direksyon. "Mommy, hindi ko alam, nakalock ang system." "May virus." Hindi may hacker na pumasok sa main server ng kumpanya. Pababa na ako ng hagdan, bitbit ang isang baso ng tubig para kunwaring magmalasakit. "Javier, anong nangyayari? Bakit kayo sumisigaw?" tanong ko. Pilit na ipinapakita ang mukha ng isang asawang nag-aalala. Tiningnan ako ni Javier, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Ikaw ang huling taong humawak ng laptop ko kagabi. Anong ginawa mo roon?" Tumitig ako sa kanya ng diretso ng walang kukurap-kurap. "Javier, kahapon ay pinagbintangan mo ako tungkol sa tablet at ngayon ay ang laptop naman. Kung may ginawa ako, sa tingin mo ba ay mananatili pa ako rito para makita ang mukha nyo? Sana ay matagal na akong umalis, dala ang perang iyon." Sandaling natahimik si Javier. Ang aking katwiran ay tila tumama sa kanyang luhika. Alam niyang wala akong kakayahan, o at least iyon ang aking ipinapaniwala sa kanya. Bumaling siya muli sa screen, ang kanyang mukha ay punong-puno ng pagkadismaya. "May magdedemanda sa atin, Javier. Kapag hindi natin naayos ang mga bayarin para sa board meeting, mamaya malalaman nilang bankrupt na tayo," bulong ni Doña Celia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang, ngunit puno ng panganib. Biglang tumunog ang telepono ni Javier. Ang caller ID ay mula sa opisina ng kanilang pangunahing investor. Tiningnan niya ako ng matalim bago niya sinagot ang tawag. "Yes, hello, no, everything is under control. I will be there in an hour." Ngunit habang nagsasalita siya, nakita ko ang isang liham na nakapatong sa mesa, isang imbitasyon para sa isang emergency shareholder meeting. Ito ang trap na inihanda namin ni Mateo. Sa loob ng pulong na iyon, ilalantad namin ang lahat ng mga peking transaksyon na ginawa ni Javier sa loob ng 3 taon. "Aubrey," tawag ni Javier sa akin, ang boses ay seryoso
at may halong banta. Magbihis ka. Sasama ka sa akin sa opisina. Kailangan mong humarap sa mga investors para siguraduhing mananatili silang kalmado. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikakasira ng reputasyon natin dahil hinding-hindi ko papayagang makalabas ka ng gusaling iyon nang buhay kong masisira ang lahat ng ito. Ang banta niya ay hindi na lamang salita. Ito ay isang deklarasyon ng gyera. Ngunit habang papasok ako sa aking silid para magbihis, hindi takot ang aking nararamdaman. Ang nararamdaman ko ay ang kalayaan. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-text kay Mateo. Papunta na kami sa opisina. Ito na ang pagkakataon natin. Gawin mo na ang kailangan mong gawin. Sumagot si Mateo agad. Nakahanda na ang lahat, Obre. Pagpasok niyo pa lang ng pinto matatapos na ang lahat ng pagpapanggap mo. Handa ka na bang harapin ang totoong bersyon ng iyong sarili? Huminga ako ng malalim at tumingin sa salamin. Hindi na ang anino ni Audrey ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang sunugin ang nakaraan para makapagsimula ng bago. Isinuot ko ang pinakamagandang damit na mayroon ako hindi para magmukhang Audrey kundi para magmukhang Aubrey. Isang babaeng may pangalan, may dignidad at may hustisyang ipinaglalaban. Habang naghihintay si Javier sa baba, naramdaman ko ang pagpintig ng aking dibdib. Ito ang huling yugto. Ang pagsasara ng hawla na matagal nang nagkukulong sa akin. Paano ko haharapin ang mga investors na niloko ni Javier gamit ang aking mukha? At sa gitna ng exposure na ito, paano ko mapoprotektahan si Clea mula sa galit ng kanyang ama kapag tuluyan na itong bumagsak? Ang bawat hakbang ko sa loob ng gusali ng kumpanya ay parang paglakad sa ibabaw ng kumukulong lava. Bawat pares ng matang tumitingin sa akin ay tila sumusuri naghahanap ng anino ni Audrey sa aking mga kilos. Si Javier na nasa aking tabi ay mahigpit ang pagkakahawak sa aking braso, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa aking laman, isang huling babala na huwag akong gagawa ng mali. Smile, Audrey, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng lason. Ipakita mo sa kanila na tayo ang biktima ng cybercrime. Just play your part. Pumasok kami sa loob ng boardroom. Ang mahabang mesang kahoy ay napapalibutan ng mga seryosong mukha ng mga shareholder. Sa dulo ng mesa nakaupo si Mateo. Nang magtama ang aming mga mata, walang kahit anong emosyon ang makikita sa kanyang mukha, ngunit alam kong handa na siya. Javier, may mga ulat na nagpapahiwatig ng maling paggamit ng pondo sa loob ng 3 taon. Panimula ni Mateo, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal. At ang higit na nakababahala ang mga pirma sa mga dokumentong ito ay hindi pagmamay-ari ni Audrey, kundi ginaya lamang. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng silid. Namutla si Javier, ang kanyang pawis ay nagsisimulang tumulo sa kanyang noo. Mateo, puro kasinungalingan ang mga yan. Iniinsulto mo ang aking yumaong asawa. Talaga ba, Javier? Dahan-dahang tumayo si Mateo at naglakad patungo sa screen sa harap. Kung ganoon, bakit hindi natin tanungin ang taong nasa tabi mo? Lahat ng mata ay bumaling sa akin. Naramdaman ko ang higpit ng pagkakahawak ni Javier sa aking braso, isang puwersang gustong pumigil sa akin na magsalita. Ngunit sa pagkakataong ito, tumingin ako sa kanya ng direkta. Ang takot na dati ay bumabalot sa aking puso ay napalitan ng isang malamig at matalim na katotohanan. Dahan-dahan kong inalis ang pagkakahawak ni Javier sa aking braso. Sa bawat paggalaw ko, ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatutok sa akin. Hindi ako si Audrey, sabi ko, ang aking boses ay malinaw, matatag at punong-puno ng paglaya. Ang pangalan ko ay Aubrey. At sa loob ng 1 taon, hinayaan kong gamitin ni Javier ang mukha ko, ang pangalan ko, at ang buhay ko para pagtakpan ang kanyang mga krimen. Tumahimik ang buong silid. Si Javier ay parang naistatwa, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, tila ba nakakita siya ng multo. Aubrey, manahimik, kabaliw na siya, mga Ginoo. Huwag niyo siyang pakinggan, sigaw niya, habang sinusubukang lumapit sa akin, ngunit hinarang siya ng mga security guard. Ito ang mga ebidensya, patuloy ko habang inilalabas ang USB na nakuha ko sa kanyang computer. Ipinasa ko ito kay Mateo. Lahat ng transaksyon, lahat ng peking account at ang katotohanan tungkol sa gabi ng aksidente ni Audrey, nandoon lahat. Si Javier ang dahilan kung bakit hindi na nakauwi ang kapatid ko. Hindi siya biktima, siya ang dahilan ng lahat ng pagbagsak ng kumpanyang ito. Isang matinding sigaw
Ang pinakawalan ni Javier, isang pagtatangkang lumusob sa akin. Ngunit bago pa man siya makalapit, napigilan na siya ng seguridad. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng tunay na kulay, ang isang halimaw na wala nang matataguan. Obre, papatayin kita, hindi mo alam ang ginagawa mo, sigaw niya, habang kinakaladkad palabas ng mga guard. Si Doña Celia na pumasok sa silid ng hindi namin namamalayan, ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo lang ako sa gitna, humihinga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang hangin sa paligid ko ay hindi mabigat. Hindi na ako Anino, hindi na ako si Audrey. Ako si Aubrey at sa wakas nagsasalita na ako para sa aking sarili. Ngunit habang tinitingnan ko ang pagkawasak ng imperyo ni Javier, isang tanong ang nanatili sa aking isipan. Ano na ang susunod na kabanata para sa akin at kay Clea, ngayong wala na kaming matatawag na tahanan? Ang bawat segundong lumilipas pagkatapos ng pag-amin ko sa boardroom ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging realidad. Ang ingay ng mga kamera, ang bulungan ng mga tao, at ang hitsura ni Javier habang kinakaladkad palabas, lahat ng ito ay nakaukit na sa aking alaala bilang huling hininga ng aking pagdurusa. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi. Naroon si Mateo nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan, hinihintay ako. Walang sino man ang nagsalita sa simula. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi awkward. Ito ay isang uri ng pagkilala sa digmaang aming napagtagumpayan. Tapos na, Aubrey, malumanay niyang wika. Malaya ka na. Sumakay ako sa sasakyan at doon sa gitna ng kadiliman ng interior, tuluyang bumigay ang aking mga pader. Hindi ako humagulgol. Tumulo lamang ang mga luha na matagal kong kinimkim. Ang bawat patak ay tila paghugas sa lahat ng alikabok at dumi ng nakaraang taon. Si Clea ang tanging tanong ko. Nasaan ang anak ko? Nasa ligtas na lugar. Kasama siya ng aking pinsan na isang child psychologist. Inihahanda na namin ang paglipat niyo sa probinsya gaya ng napagkasunduan, tugon ni Mateo habang binubuksan ang makina ng sasakyan. Habang binabaybay namin ang kalsada pa uwi sa mansyon para kunin ang mga gamit ni Clea, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa aking dibdib. Ang mansyong ito na minsan ay naging kulungan ko ay parang isang dayuhang lugar na ngayon. Pagdating namin ang bahay ay madilim. Tanging ang security lights lamang ang nakabukas. Pagpasok ko, naabutan ko si Doña Celia sa sala, nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Wala na ang kanyang pagiging mapagmataas. Wala na ang kanyang mga alahas. Tila isang matandang natalo ng panahon at sariling kasakiman. Aalis na kami, sabi ko sa kanya. Ang boses ko ay walang bahid ng galit kundi puro na lamang awa. Hindi ko na kukunin ang anumang bagay na hindi akin. Gusto ko lang kunin si Clea at ang mga gamit namin. Hindi siya lumingon. Ang kapalit ng lahat ng ito ay ang iyong kaluluwa, Aubrey. Akala mo ba ay magiging masaya ka pagkatapos ng lahat ng ito? Hindi ko kailangan ng kaligayahan na galing sa inyo. Doña Celia, sagot ko. Ang kailangan ko ay ang kapayapaang ninakaw niyo sa amin ni Audrey. Pumunta ako sa kwarto ni Clea. Maingat kong binalot ang kanyang mga laruan at damit. Nang makita ko siyang natutulog ng mahimbing sa kanyang kama, hindi ko napigilang mapangiti. Sa wakas, ang batang ito ay hindi na lalaki sa ilalim ng anino ng isang halimaw. Habang palabas kami ng mansyon, naramdaman ko ang haplos ng hangin sa aking balat. Hindi na ako ang babaeng pumasok sa pintong ito 1 taon na ang nakalilipas. Ang babaeng lumalabas ngayon ay may mga peklat, oo, ngunit ang mga peklat na ito ang nagsisilbing patunay na nakaligtas ako sa apoy. Nang makasakay kami ni Clea sa sasakyan, tumingin ako sa mansyon sa huling pagkakataon. Ang bawat bintana nito ay tila nakatingin sa akin, tila ba nagpapaalam sa isang anino na tuluyan ng naglaho. Saan tayo pupunta, mama, tanong ni Clea. Ang kanyang tinig ay antukin. Pupunta tayo sa lugar kung saan walang halimaw, Clea. Pupunta tayo sa lugar kung saan ang lahat ng kwento ay nagsisimula sa isang bagong umaga, sagot ko habang hinahalikan ang kanyang noo. Katabi ko si Mateo. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang kamay ay dahan-dahang gumapang sa ibabaw ng console at mahinang humawak sa aking kamay. Isang hawak na nagbibigay ng pangako na sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi na ako mag-iisa. Habang humaharurot ang sasakyan papalayo sa lungsod, tumingin ako sa bintana. Ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag kaysa dati.
Tapos na ang aking pagtatago. Magsisimula na ang tunay na buhay. Paano ko haharapin ang hamon ng pagiging isang magulang at isang individual sa isang lugar na hindi ko naman nakalakihan? At ano ang magiging papel ni Mateo sa aking bagong simula ngayong wala na ang mga hadlang sa aming pagitan? Ang probinsya ng Batangas ay tila isang yakap ng kalikasan na matagal kong hinangad. Ang amoy ng dagat, ang ingay ng mga kuliglig sa gabi, at ang payapang simoy ng hangin, ito ang kaibahan ng mundo na akala ko ay hanggang pangarap ko na lamang. Nakatayo ako sa maliit na beranda ng aming bagong bahay. Simple lang ito, puti ang mga dingding at yari sa kahoy ang sahig, ngunit para sa akin ito ay isang palasyo ng kapayapaan. Pinagmamasdan ko si Clea na masayang nagtatakbuhan sa dalampasigan, kasama ang isang asong gala na inampon na namin. Ang kanyang tawa ay parang musika na nagtatanggal ng lahat ng natitirang bigat sa aking dibdib. Hindi ka pa rin makapaniwala, di ba? Napalingon ako at nakita si Mateo na may dalang 2 tasa ng mainit na kapeng barako. Lumapit siya at tumayo sa tabi ko. Ang kanyang tingin ay nakapako rin sa tanawin ng dagat. Akala ko dati ang paglaya ay nangangahulugan ng paghihiganti, na kapag nakita ko siyang bumagsak, magiging masaya na ako pagsisimula ko habang tinatanggap ang tasa mula sa kanya. Pero ngayong nandito na ako, ang tanging nararamdaman ko ay pasasalamat. Pasasalamat na nakalabas kami ni Clea ng buo. Ang paglaya ay hindi lang pagtapos sa isang kwento obre. Ito ay ang pagbibigay ng espasyo para sa isang panibagong simula, tugon ni Mateo. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad na dati ay hindi ko akalain na makikita ko sa isang lalaking tulad niya. Hindi na kailangang maging Audrey para maging matapang. Ang pagiging Aubrey ay sapat na. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kong binuo ang aking sariling arkitektura, hindi lamang ng mga gusali kundi ng aking sariling kinabukasan. Nakakuha ako ng mga proyekto para sa mga lokal na bahay bakasyunan sa paligid. Bawat guhit ko sa papel ay puno ng buhay, hindi na ng pagtatago o pagpapanggap. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking home office, nakatanggap ako ng balita mula kay Mateo. Si Javier ay nakulong na sa kasong fraud at tax evasion, at si Doña Celia ay tuluyan ng pinalaya sa mansyon dahil sa mga utang na hindi na kayang bayaran. Ang kanilang imperyo na binuo sa kasinungalingan ay naglaho na parang bula. Tapos na ang lahat, wika ko sa aking sarili matapos kong mabasa ang mensahe. Maya-maya narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Si Clea, bitbit ang kanyang paboritong laruan, ay pumasok sa loob. Mama, naroon po sa labas si Tito Mateo. May dala raw po siyang mga bulaklak para sa inyo. Napangiti ako at lumabas ng bahay. Doon sa ilalim ng papalubog na araw, nakatayo si Mateo. Hindi siya nakasuot ng formal na tuksedo, kundi isang simpleng polo shirt. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga ligaw na bulaklak na kinuha niya mula sa gilid ng dalampasigan. Para sa iyo, wika niya, ang kanyang boses ay bahagyang nahihiya ngunit puno ng pag-asa. Tinanggap ko ang mga bulaklak, ang bango nito ay simple, ngunit totoo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang mag-isip kung ano ang kapalit o kung ano ang plano. Ang tanging alam ko ay ang paghawak sa kanyang kamay ay hindi na isang alyansa ng paghihiganti, kundi isang simula ng isang bagay na matagal ko nang kinaligtaan. Ano ang susunod na plano natin, Mateo? Tanong ko, habang naglalakad kami patungo sa dagat. Tiningnan niya ako at hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang sumiksik sa pagitan ng sa akin. Ang plano ay mabuhay. Isa-isa, araw-araw, hanggang sa makalimutan na natin ang lahat ng sakit at ang natitira na lang ay ang ating sariling kwento. Habang papalubog ang araw, alam kong wala na akong dapat pang patunayan sa mundo. Ang nakaraan ay naiwan na sa dalampasigan at ang hinaharap ay isang blankong papel na handa na naming sulatan. Paano natin susukatin ang halaga ng isang bagong simula kung ang ating mga puso ay puno pa rin ng mga bakas ng nakaraan? At sa bawat paglubog at pagsikat ng araw, paano natin masisigurong ang ating pagmamahalan ay mananatiling matatag sa kabila ng lahat ng pinagdaanan? 1 taon na ang nakalilipas. Ang hangin sa Batangas ay nananatiling presko, ngunit sa aking dibdib, ang bigat ng nakaraan ay ganap nang naglaho. Nakaupo ako sa tapat ng aming terrace, hawak ang isang kopya ng aking mga plano
para sa isang proyektong pangkomunidad. Si Clea ay abala sa kanyang mga drawing sa kabilang mesa, ang kanyang mga tawa ay tila isang melodiya ng kagalakan na hindi kailanman nagbago. Sa malayo nakikita ko si Mateo na inaayos ang mga gamit sa aming munting hardin. Inilapag ko ang aking ballpen at kinuha ang isang lumang litrato na nakatago sa aking journal. Ito ang larawan namin ni Audrey noong bata pa kami. Dati ang bawat pagtingin ko rito ay puno ng pagsisisi at paghahanap ng katarungan. Ngayon ang nakikita ko na lamang ay isang alaala, isang bahagi ng aking nakaraan na nagturo sa akin kung sino ako. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa mga maling ginawa ng iba. Ito ay ang pagpili na hindi nahayaang kontrolin ng sakit na dulot nila ang aking kinabukasan. Napatawad ko na si Javier hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaang ninakaw niya sa akin. Napatawad ko na rin ang aking sarili sa mga pagkakataong naging mahina ako. Lumapit si Mateo at inilagay ang isang kamay sa aking balikat. Anong iniisip mo? Tumingin ako sa kanya at ngumiti ng totoo. Iniisip ko lang na sa wakas nahanap ko na ang sarili ko. Hindi na ako si Audrey, hindi na ako Anino. Ako si Aubrey at masaya ako sa kung sino ako ngayon. Hinalikan niya ang aking noo, isang halik na punong-puno ng paggalang at pagmamahal. At sa tingin ko ito na ang pinakamagandang disenyo na nagawa mo sa buong buhay mo. Ang aral na iniwan ng kwentong ito ay simple ngunit malalim. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano kalakas ang ating galit o kung gaano kabigat ang ating kayang dalhin na pasanin. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang tumayo muli matapos tayong gibain ng mundo at ang pagpili na magmahal ng tama sa kabila ng lahat ng sakit na ating naranasan. Hindi natin mababago ang ating nakaraan, ngunit ang ating mga kamay ang humahawak sa ballpen na nagsusulat ng ating bukas. At sa bawat pagdilat natin sa umaga, may pagkakataon tayong maging mas mabuti, mas matapang, at mas totoo sa ating sarili. Napakasaya ko na ang kwentong ito ay hindi lamang naging isang laban ng hustisya, kundi isang paglalakbay ng pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa sarili, at pag-ibig na naghihintay sa atin sa dulo ng bawat bagyo. Yung kirot ng kahapon ay naging pundasyon ng aking bukas. At sa bawat paglubog ng araw, tinitiyak ko sa aking sarili tapos na ang pagtatago. Magsisimula na ang tunay na buhay, at sa pagkakataong ito ako ang may hawak ng bawat pahina.